Sana naisip ng mga nasa taas at ng mga nasa luklukan na yung mga sentimong kinukurakot nila ay katumbas ng buhay ng isang Pilipino. Hindi lang isa, hindi lang dalawang buhay ang nasayang. Marami. Sana yun ang naisip nila kung hindi talagang halangang mga sekmura nila. Ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo, ilantad ang katiwalian, tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Kinakalampag po natin ngayon ang nasa pamahalaan. Nangangalambag po tayo. Opo, may pananagutan po ang mga namiminuno sa ating bansa. Accountable sa taong bayan. Panagutin po natin ang dapat managot. Justisya! 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 Ang problema ngayon sa taong bayan, dami ng sapir. Kawawa ng kalamatay sa Cebu, dami. Damage. Canlaon City, Negros Oriental, may na-missing, may namatay din ang mga tao na dahil sa baha. Kung hindi totoo, bakit takot sila sagutin nila? Dapat sagutin nila ang totoo para manalinawan ang mga taong bayan. Kasi kawawa ngayon ang taong bayan eh. Yung dapat para sa mga tao, ibigay para maganda, walang samaan ng loob, walang nakawan. Bilang estudyante po, yung mga para sa flood control po, kung ginamit po, sana po, hindi po ba mababaha. At marami pong matutulungan po. Santos Filipinos. And thank you, Iglesia Ni Cristo, for initiating this action. I'm heads off. Ang biktima po ng korupsyon ay wala pong reliyon. Lahat ho apektado, lahat ng Pilipino. Tama lang that the Iglesia Ni Cristo has taken this moral stance. Huwag tayong matakot sa katotohanan sapagkat ito po ang magpapalaya sa atin mula sa talikala ng kasinungalingan at korupsyon.